wala kayong kwentang lahat! Lumayas na kayo rito! Iwan niyo ako! Hindi ko kayo kailangan! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Totoong makapangyarihan ang salapi. Malakas ang tinig nito. Kaya naman marami ang hindi makatanggi rito. Mga kaibigan, narito po at ating pakinggan ang naging karanasan ni Andeng sa ating dulang sa kanyang panahon. Talaga, Elena? Sa akin ang bag na ito? Oo, Anding. Mahalang brand na ito, ha? Ang ganda eh. Tsaka mukhang bago pa, ha? Abay, talagang bago yan. Sa beses ko lang nagamit yan eh. Salamat, ha? Gagamitin ko to sa pupuntahan kong birthday bukas. Para maging maganda naman ako. O maganda ka naman na. Kailangan mo lang ang mag-ayos. Teka, sandali. May pupuntahan ka ikamong birthday party? Oo. Birthday nung kaibigan ko na balikbayan. O, sige. Bibigyan kita ng damit at sapatos sa bagay dyan sa bag na yan. Talaga? Oo, kaya lang. May ipakikiusap sana ako sa'yo. Ano yun? Pwede kayang magpasamang mamasyal kay Joey mo? Ha? Nalulungkot kasi ako. Naiinip dito sa bahay eh. Wala ka bang ibang kaibigan na pwede mong makasama? Meron. Pero nakakasawa na sila eh. Gusto ko bata naman ang kasama ko this time. At gusto ko si Joey. Eto, binili din niya ako nitong polo, pantalon at sapatos. Wow! Katapos naming mamasyal, tol. Ang ganda niyan, Joey ah. Mamahalin ah. At may pabango pa palang kasama. Oo. Bakit hindi ka masaya? Ang dami nang binili niya sa'yo. Sobrang nailang kasay ko kanina eh. Kung itrato niya kasay ko, akala mo boyfriend niya. Talaga? Oo. Samantalang mas matanda pa si Aling Nena kay Inay. Lalo pa akong nahiya nang magpasubos sa akin habang kumakain kami sa restaurant. Oh, ginawa niya yun? Oo. Dahil sa pakiusap niya, sinubuan ko na lang siya. Tol, Joey, mukhang type ka ng biyudang yun ah. Tingin ko rin, Gerald. At si Inay naman, parang natutuwa pa. Sarap nito mga ulam natin, Ding, ah. Oo nga, Temyong. Bigay ito ni Bading. Yung ba, Ding? Nakilala kong bagong lipad doon sa kanto. Si Julina. Talent scout pala siya. No, di may kaya yun. Mayaman. At ang maganda nito, alam mo, sabi niya sa akin, tutulungan niyang maging sikat na artista si Gerald natin. Ganda nga yan. Kung gusto rin ni Gerald. Mahihayin pa naman ng batang yun. Tingin ko nga, walang hilig sa pag-aartiste. Ako bahala. Dapat sumunod sila sa akin para umasenso naman tayo at hindi yung matanda ka na jeepney driver ka pa rin. Bakit sila? Pati ba si Joey gagawin ding artista? Si Gerald lang. Si Joey naman, type ni Elena. Yung kaibigan mong mayamang byuda? Oo. May parang apo na lang niya si Joey natin, ah. Ay, hayaan mo na yon. Basta ang mahalaga, masusulit na rin natin yung pag-ampon at paghihirap doon sa kambal. Ano pong sasabihin niyo sa amin, Inay? Oo nga po. Nakatitig lang kayo sa amin. Wala, masaya lang ako. Dahil mga gwapong binata na kayo ngayon.
Parang kailan lang nung ampunin namin kayo. 3 taon pa lang kayo nun eh. Kaya nga po, nagpapasalamat kami sa inyo. Hindi kami nagkahiwalay na magkapatid dahil po sa inyo. Nagkaroon din po kami ng masayang pamilya. Ay, yun nga lang. Hindi namin kayo na kayang pag-aralin sa kolehiyo. Dahil mahirap lang kami. Okay lang po yun, Nay. Pero, pwede naman tayo guminawa. Kung magiging matalino lang kayong dalawa. Oo. Ano po ang ibig niyo sabihin, Nay? Oh, Gerald, mabuti naman dumating ka na. Oo, Jolina. Sabi ni Nay, puntahan kita dahil kukunan mo raw ako ng mga pictures eh. Na ibibigay mo doon sa mga kilala mong producers. Correct. Pero, later na lang yun. Kakain muna tayo ngayon at iinom ng alak. Iinom? Bakit pa? Pampalakas ng loob. At pampagana. Ano bang picture ang kukunan mo sa akin? Medyo sexy. Para makita nila na guwapo at macho ka. Ay, nahihiya ako, Jolina eh. Ako na ang bahala. Aalisin ko ang lahat ng hiya mo. Iniwan ko siya. Panay na ang chancing niya sa akin, Marie. Baka masunto ko na siya, kaya umalis na lang ako. Kaya pala, bigla kang dumating. Sini kasi. Siya may gustong pakasamahan ko si Jolina. Gusto ni Aling Andeng na patulan mong mayamang baklang yon? Oo. Dahil nangako si Jolina, natutulungan ako maging sikat na artista. At naniwala naman siya. Sinabi mo pa. Kaya nga ilang beses na niya akong pinasama kay Jolina eh. Ay, naku, hindi tama ang gusto ni Aling Andeng. Itinutulak ka niya sa kapahamakan. Eh, teka, sinubukan mo na ba kausapin siya? Ilang beses na. Pero kinagagalitan lang niya ako eh. Kami raw ni Joey ang dapat sumunod sa kanya. Ha? Pati si Joey? Oo, sa mayamang si Aling Elena naman nirereto ni Inay. Yung kakambal ko. Eh, di bali sana kung mahal namin ng mga yun eh. Kaso si Joey, ayaw si Aling Elena. At ako naman, ayokong pumatol sa bakla. Isa pa, ikaw mahal ko eh. Kausapin niyo uli si Aling Andeng. Isama niyo si Mang Temyong sa gagawin ninyo. Bakit ba ayaw niyo ako sundin? Eh, Lahat naman tayo giginhawa sa iniisip ko. At saka, wala namang mawawala sa inyo dahil mga lalaki kayo. Paano naman pong damdamin namin na nasasaktan sa ipinagagawa nyo? masisira po ang buhay namin, Nay. O, paano masisira yan? Yayaman nga tayo. Hindi lahat ng mayaman, Andeng. Hindi na sila ang buhay. Hindi lahat sila maligaya. O, time yung tumigil ka, ha? Sa halip na tulungan mo kung kumbinsin si na Joey, inaayunan mo pa? Hindi naman asenso ang mga ito sa trabaho lang nila ngayon. Malinis naman po trabaho namin. Ah. At ang pamumuhay namin. Nay, di ba pinalaki nyo kami ni Itay na may takot sa Diyos? Eh bakit ngayon tinutulak nyo kami gumawa ng mali? Tama. Tama ang mga anak natin. Tumigil na kayo! Ikaw, Temyong, ha? Mahabang panahon ang pinagtiis ko sa'yo. Tiniis ko ang lungkot na hindi mo ako mabigyan ng anak dahil baog ka. At nang sabihin mong ampunin natin ang kambal na ito, pumayag ako para maging masaya ka. Inalagaan ko't minahal ang dalawang ito. Pero bakit ganon? Ngayon ako humihiling sa inyo ng kaginhawahan? Hindi niyo ako mapagbigyan! Mga wala kayong kwentang lahat! Lumayas na kayo rito! Iwan niyo ako! Hindi ko kayo kailangan!
itong lagnat ko. Ang sakit pa yung katawan ko. Kahit inuman ko ng gamot, di pa rin ako gumagaling. Ang hirap pa. Mag-isa lang ako dito sa bahay. Noon pag may sakit ako, alalang-alala sa akin ang aking mag-aama. Pero ngayon, ako na lang ang nandito sa bahay. Dahil pinanayas ko sila. Siguro nga mali ako sa ginawa ko. Naging abusado ako. Inabuso ko yung kabaitan at pagmamahal sa akin ng aking pamilya. Kasalanan ko. Kaya sila nawala sa akin. Kasalanan ko. May tumatawag sa cellphone. Si Mayang. Hello, Mayang. May sakit ako. Ilang araw na. Tay, may uwi po kaming pasalubong ni Gerald para sa inyo. Opo, tay. Tiyak na magugustuhan niyo to. Yung paborito niyo manok. Eto. Oh. Salamat, mga anak. Ang bango, di po ba? Sumweldo na po kasi kami sa trabaho namin, kaya naisip naming bumili ng mapagsasaluhan natin. Tay, bakit po para malungkot kayo? Oo nga ho. Masama po ba ang pakiramdam niyo? Sabihin nyo, at dadali namin kayo sa doktor. Wala akong sakit, mga anak. Naawala ako sa nanay niyo. Oh, Dahil mag-isa na lamang siya sa bahay. May sakit pa. Ho? may sakit si inay? Kailan pa? 1 linggo na raw. Paano yung nalaman? Tinawagan ako ni Mayang, yung kapitbahay natin na kaibigan namin. Tay, ano mo kaya kung dalawin namin si inay bukas? Payag ka, Gerald? Kami pong dalawa, itay. Eh, Para malaman natin ang kalagayan ni inay at matulungan siya. Andeng, kumusta ka na? Narito kayo. May sakit po pala kayo, inay. Buti na lang po. Tumawag kay itay si Aling Mayang. Nalaman namin. At sana, huwag kang magalit sa pagpunta namin dito. Nag-aalala lamang kami sa kalagayan mo. Hindi ako nagagalit. Natutuwa nga ako. Inay? Hindi na ako kayo galit sa amin. Hindi na, mga anak. Sana, patawarin niyo ako. Maging sa'yo, Temyong. Humihingi rin ako ng tawad. Andeng, Sandaling nabulag ng kinang ng salapi ang aking mga mata. Nabingi ang aking tenga sa taginting ng kwarta. Kaya hindi ko kayo naunawaan. Pero ngayon, nakilala ko na ang aking pagkakamali. Handa na ako magbago. Temyong, mga anak. Madaling lumigaya ang taong marunong makontento. Pamilya ay nananatiling buo sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas,
Bobby Cruz, Phil Cruz, Lionel Benjamin, Susan Robles, at Chiquit del Carmen Amor. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Huwag mo akong sumbatan! Hindi ko naman sinabing magtiis ka! Pakiusap, Robert. Huwag mo akong iwan. Kailangan ka namin ni Cindy. Maawa ka. Huwag mo nga hilahin ang damit ko! Hindi ko na kaya makisama pa sa'yo! Tanggapin mo na lang yun! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Kung minsan, nagwawakas ang isang pagdurusa sa pamamagitan ng isang mapait na pangyayari. Ito po ang naging karanasan ni Imelda sa ating dulang sa kanyang panahon. Naku, Imelda, totoong sinasabi ko. Kitang-kita namin nung asawa ko na pumasok sa motel sina Robert at yung babae niya. Maraming salamat sa impormasyon, Luming. Yun lang sasabihin mo? Wala kang gagawin? Naman, Imelda, maraming beses ka nang niloko ng asawa mo. At maraming beses ko na rin siyang kinausap para magbago. Pero walang nangyari. Eh di hiwalayan mo na yung walang niyang yun. Para hindi na masaktan pang damdamin mo. Hindi ko magagawa yun, Luming. May anak kami. At mahal na mahal ko si Robert. Kaya titiisin mo na lang yung mga ginagawa niya. Lumin naman. Di na uso kayo ng martir. Jordan, salamat sa pagbabalik mo sa napulot mong pera ng Kuya Robert mo, ha? Tiyak na nakalimutan niya kung saan niya naiwan yan. Kaya hindi siya naghanap dito kanina. Oo nga eh. Pero Chuck, hinahanap niya na ito. Ibibigay ko na lamang sa kanya mamaya. Bakit pa, ate? Ikaw naman ang gumagastos dito. Wala siyang ibinibigay sa'yo. Lahat ng kita niya, inuubos niya lang sa sarili niya at sa pambababae. Mali na gantihan natin ng masama ang hindi tamang ginagawa sa atin ng ating kapwa. Alam ko yun. Pero hirap ka na, ate. Nahihiya nga ako sa'yo eh. Dahil bukod sa pag-aaral ko, pasan mo pa lahat ng gastusin ng pamilya mo. Tapos sa gagawa pang sakta ni Bayaw ang damdamin mo. Minsan tuloy, gusto ko na siyang kumprontahin eh. Huwag mong gagawin yun, Jordan. Baka magkasakitan kayo. Pero ate... Hayaan mo na lang ako. Kaya ko ito. At saka, naniniwala ako na magbabago rin si Robert. Tungkol naman doon sa pag-aaral mo, huwag mong alalahanin ang pagtulong ko sa'yo. Masaya ako sa ginagawa ko. Nagagampanan ko ang tungkulin ko bilang ate mo. Maraming salamat, Ate Imelda. Promise, pag nakatapos ako, tutulungan din kita sa pagpapaaral sa pamangkin ko. Melda, pupunta rito mga barkada ko mamaya. Magiinuman kami. Magluto ka ng mga masasarap na pulutan, ha? Mamili ka. Pwede ba mamayang konti na lang, Robert? Inaanto kasi ako eh. Napuyat ako sa tinapos kong trabaho kagabi. Baka gahuling ka sa panahon. At saka nga pala, wala akong pera, Robert. Binayaran ko na kasi yung bahay, yung ilaw, tsaka yung tubig natin. May pera ako. Pero ibili mo ito lahat, ha? Ayoko nang titipirin mo kami. To. At Juan, pwede ba akong kumuha rito ng
Para sa mga kailangan natin dito sa bahay. Nakakabuisit ka naman eh. Sinabi ko na ayoko nang titipirin mo kami. Bahala ka na sa mga kailangan nyo rito. Sige na, lumakad ka na. Saan ka man nagpunta ang mami mo, Cindy? Mamimili po, Tito Jordan. Mamimili. Opo, narinig ko po. Inutusan siya ni Papa na mamili ng pampulutan nila ng barkada niya. Sigurado na may inuman na naman dito mamaya. Yun nga po sabi ni Papa kay Mama. Naawa nga po ako kay Mama, Tito Jordan. Bakit? Ano na naman ginawa ng papa mo? Kasi kahit inaantok si Mama, minadali siya ni Papa, sinigawan pa po. May tumatawag sa cellphone ko. Sandali lang, Cindy, hello? Ako nga po. Sino po sila? Mga polis? Bakit po? Ano po? Si ate na aksidente? At pumayag na putulin nila mga binti ko, Robert! Jordan! Ate, yun lang ang paraan para maligtas ka sa panganib. Totoo sinabi ng kapatid mo. Masyado na pinsala ang binti mo dahil sa pagkabundol sa iyo ng truck. Paano na ngayon ito? Lumpo na ako! Paano ba akong magtatrabaho? Huwag kang mawalan ng pag-asa, ate. Binti lang naman ang nawala sa'yo eh. May mga kamay ka pa, isip at mga mata. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin. Nalumpo pa lang misis mo, Robert. Dahil sa nangyaring aksidente sa kanya. Oo, Martin. At yung kotse naman niya, pinagbili na. Kawawa naman si Melda. Paano ngayon yan? Hindi na siya nakakapagtrabaho. Tatrabaho pa rin. Sa bahay nga lang na ginagawa ang office work niya. Buti, pumayag ang boss niya. Oo. Mabait naman yung boss nila eh. Naintindihan siya. At saka maganda ang record sa kanila ng misis ko. Kaya hindi nila basta maaalis niya. Pati nga si Jordan, yung kapatid niyang bunso. Oo. Naipasok na niya sa trabaho. Kahit graduating pa lang. Aba, ayos ah. Kaya lang eh. Kaya lang ano? Naiinis ako eh. Oh, bakit naman? Malaki na ang pagkukulang sa akin ni Imelda. Hindi na niya ako naasikaso. Di tulad noon. Pati na mga gamit ko. Dapat, unawain mo na lang yun. Masanay ka na. Lumpo na siya eh. Ewan ko. Parang hindi ako masasanay ng ganito. Anong ibig mo sabihin, Robert? Robert, bakit may mga maletang nakalabas dito? Diyan ko nilagay lahat ng damit at gamit ko. Pero bakit? Hindi pa ba malinaw sa'yo? Aalis na ako. Robert, Maghihiwalay na tayo. Robert, bakit? Bakit naman? Minahal naman kita, pinagsilbihan kita. Noon yun. Nung hindi ka pa lumpo. Pero ngayon, ang laki na ng pagkukulang mo sa akin. At hindi ko na matitiis yun. Pero ang pambababae mo, ang pagpapabaya mo sa amin, at ang pananakit mo sa damdamin ko, lahat yun natiis ko. Huwag mo akong sumbatan. Hindi ko naman sinabing magtiis ka. Pakiusap, Robert, pakiusap. Huwag mo akong iiwan. Kailangan ka namin ni Cindy. Maawa ko. Hilahin ang damit ko. Robert! Hindi ko na kayang makisama pa sa'yo. Robert! Tanggapin mo na lang yun. Papa! Papa, wag ka pong umalis! Please po! Baka po umiiwan ni Mama! Tumigil ka, Cindy, ha? Dahil kahit ikaw, hindi mo mapagbabago ang pasya ko.
Napakawalang yan ang lalaking yun. Dahil ba sa lumpo ka na, iniwang ka? Ay, hindi man lang naawa sa'yo. Ganun kung tutuusin siya ang dahilan kaya ka na-aksidente. Napakasakit, Luming. Ginawa ko para manatiling buo yung pamilya namin. Para huwag niya akong iwan. Pero nabigo pa rin ako. Imelda, magpakatatag ka. Alalahanin mo, nandiyan pa si Cindy na nangangailangan sa'yo. Luming. Isipin mo na lang na baka paraan ito ng Diyos para matapos na yung pagdurusa mo kay Robert. Ate, nakita ko kanina si Aling Loleng. Binayaran ko ng bahay, ilaw at tubig natin sa kanya. Ay, ganun ba? Kaya pala hindi siya nagpunta ngayon para singilin ako, Pie. Jordan, salamat ha. Tinupad mo ang pangako mo. Natutulungan mo ako. Pag nakatapos ka na. Malaki ang utang na loob ko sa'yo, ate. Kaya naman gusto kong tumanaw at mapasaya ka. Ay, ang bait naman ang kapatid ko. Mas mabait ang ate ko. Dahil sa pagtulong mo, mas napaghahandaan ko ang kinabukasan ng pamangkin mo. Ma, gift po yun sa akin ng office. Oh. Dahil ako ang naging Employee of the Year. Wow. Kaya wala tayong gagastusin sa bakasyon natin sa Palawan. Ilang araw ba tayo doon? 3 days po. Anak, kaya lang baka mahirapan ka sa akin. Alam mo naman. Ay, hindi po, Ma. May sasakyan tayong magagamit. Sagot din ng office. Sinabi ko kasi sa kanila na lumpo kayo. Pero gusto kong kayong kasama ko sa aking bakasyon. Oh, anong sabi ng boss mo? Humanga po sila sa akin. Mabuting anak daw po ako. Hindi ko kayo nakakalimutan. Totoo naman yun eh. Kayo ng Tito Jordan mo ang dahilan. Kaya naging masaya ko. Kahit na iniwan tayo ng papa mo. Ay, nakita ko nga po pala kanina si Mang Martin, Ma. Yung kaibigan ni Papa. Oh, ano May raw? sinabi po siya sa akin eh. Na ano? Nasa ospital daw po si Papa. At malala ang sakit. Nangangailangan daw po ng tulong. Ano Ma? Tutulungan po ba natin siya? Oo naman, anak. Tatay mo pa rin siya sa kabila ng lahat. Asawa ko pa rin. At dahil biniyayaan tayo ng Diyos, huwag natin ipagkait ang ating tulong sa ating kapwa. Lalo na sa iyong ama. Magdusa man ang may mabuting puso, kabutihan niya ay hindi magbabago. Ito ay lalong makikita sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Angelo Alcantara, Rosana Villegas at Phil Cruz. Special sound effects, Jerry Butia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Dapat sinabi mo sa kanya ang sitwasyon ni Sheila. Sinabi ko, pero nakipag-break pa rin siya. Ayaw daw niyang magkaroon ng karibal sa akin. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Hindi lamang kapahamakan ang bunga ng kapusukan, nagbubunga rin ito ng problema. Mga kaibigan, narito po
ang naging karanasan ni Jimwell sa ating dunang sa kanyang panahon. Bakit kayo pumayag, Mami, Daddy? Anong gusto mong gawin namin? Itaboy namin ang aming apo? Jimwell, pag-aasawa na si Ditas. At ayaw kay Sheila ng pakakasalan ni Ditas. Kaya dinala ni Ditas ang bata rito. Selfish talaga babaeng yun eh. Sarili lang niyang iniisip niya. Paano naman ako? Pareho lang kayong selfish at mapusok. Kaya nagkaanak kayo ng maaga. Sinusustentuhan ko naman pong bata, Daddy. Jimwell, hindi pera ang problema sa pagkakataong ito, kundi ang titirhan ng bata, ang magmamahal at mag-aaruga sa kanya. Huwag mo namang ipagkait yun sa anak mo. Kasalanan sa Diyos ang pagkaitan mo ng kalinga at pagmamahal ng iyong anak. What? Nasa inyo ang anak mo sa pagkabinata, Jimwell? Yes, Kyla. Pero bakit? Ayaw sa kanya ng magiging asawa ng mami niya eh. Kaya, dinala siya sa amin ni Ditas. So, ibig sabihin nun, makakasama ko siya pag kinasal na tayo? I don't like Jimwell. Kyla, please understand naman. Sheila is my daughter. At ayaw ng parents ko na itaboy siya. Gusto niyang gampanan ko ang tungkulin ko sa kanya. Ayoko nang may karibal sa'yo. Lalo na yung anak mo sa pagkabinata. Kaya kung hindi mo magagawa ng paraan na mailayo sa akin ang batang yon, ako ang lalayo sa'yo. Kyla naman. Sorry. My decision is final. Marami ka nang nainom na alak, kuya. Tama na yan. O sige ka, baka hindi ka makapasok sa office niyo bukas. Kaya mula ako, Mark. Gusto kong makatulog ng mahimbing para mabawasan ang sakit na nararamdaman ko. Ano bang problema mo, kuya? Bakit ka naglalasing? Nakipag-break sa akin si Kyla dahil kay Sheila. Hindi pala niya matanggap ang pamangkin ko? Tanggap niyang may anak ako at sinusustentuhan ko. Pero ayaw niyang makasama namin ang bata. Dapat sinabi mo sa kanya ang sitwasyon ni Sheila. Sinabi ko, pero nakipag-break pa rin siya. Ayaw daw niyang magkaroon ng karibal sa akin. Wala palang kwenta ang babaeng yun eh. Madali lang sa kanyang limutin ka kahit 2 taon na kayo. Kaya nga, nasasaktan ako, Mark. Di kalimutan mo na rin siya, kuya. Makakahanap ka rin ng iba, kuya. Mas higit sa kanya. Maniwala ka lang. Naglalasing na naman si Jimwell Fernan. Mula nang makipagkalas sa kanya si Kyla, ayun, nakagano na. Kaya tuloy hindi niya mapansin ang apo natin eh. Dahil sa ginagawa niya. Kinausap ko na siya tungkol doon. O anong sabi niya? Abay, nagalit. Sinisisi pa yung ating apo. Kasalanan daw ni Sheila, kaya naghihirap ang loob niya. Ba't ang lintik na yun ah? Kung tutuusin, siya may kasalanan. Kung hindi siya naging mapusok noon, hindi siya magiging batang ama. Mabuti na pinagtapos pa rin natin siya sa pag-aaral eh. Sa kabila ng ginawa niya. Totoo yun. Sinustentuhan din natin yung bata. Hanggang sa makaya na ni Jimwell ang obligasyon yon. Kausapin natin uli ang lalaking yon. Hindi tamang sisihin niya sa mga nangyayari sa kanya ang isang musmos. Daddy! Nakita ko po nagsusulat kayo dito sa sala. Kaya dinalahan ko po kayo nitong juice para po meron kayong mainom pag nauhaw kayo. Sinabi ko bang ikuha mo ako niyan? Po? Sumagot ka! Hindi po. Hindi. Kung ganon, itapon mo yan. Dahil hindi ko iinumin yan. Pero, Daddy... Kapag hindi mo ako sinunod, sa'yo ko ibubuhos ang Diyos na yan. Ano? Bakit po ba kayo nagagalit sa akin? Dahil ayokong kasama ka. Daddy! Itatapon mo bang Diyos na yan? O ibubuhos ko na sa'yo?
Sheila, bakit ka umiiyak? Tito Mark, bakit po hindi ako mahal ni Daddy? Hindi yan totoo. Mahal ka ng daddy mo. Bakit po hindi niya ako pinapansin? Lagi rin po siyang galit sa akin. Mainit lang ang ulo ni Kuya kasi pagod siya sa work. Hindi niya po ako talaga mahal, Tito Mark. Sabi po niya, ayaw niya ako makasama. Si Kuya talaga sinasaktan ng damdamin ng bata. Sheila, tahan na. Mawawala rin ang galit ng daddy mo. Basta lagi mo lang siyang ipagpipray kay God. Lagi ko naman pong ginagawa yun. Pero ayaw pa rin sa akin ni Daddy. Kawawa naman ang pamangkin ko. Minsan tuloy naiisip ko. Kay God na lang po ako. Sheila, Kasi po, mahal niya po ako. Hindi tulad ni na Mommy at Daddy. Mag-usap nga tayo, Jimwell. Kung si Sheila na naman ang pag-uusapan natin, Daddy, saka na lang tayo mag-usap. Bakit ka ba ganyan, anak? Bakit mo sinasaktan ng damdamin ng isang wala namang muwang? Damdamin ko nga nasaktan eh. Nang dahil sa batang yon, nawala sa akin ang babaeng gusto kong pakasalan. Huwag mo ngang ipilit yung baluktot na katuwiran mo. Kung hindi kayo naging mapusok ni Ditas, hindi isisilang si Sheila. Daddy, Tapos kayong pahihirapan mo ang damdamin ng bata. Kayo ni Ditas ang may pagkukulang kay Sheila. At dahil nasa iyo siya ngayon, dapat mong punan ang pagkukulang mo. Huwag mong hintayin kunin siya sa iyo ng Diyos upang mamulat ka sa iyong pagkakamali. Ayaw ko pong uminom ng kamot, Grandma. Hindi maaari, Apo. Ilang araw na lagnat mo. Paano kang gagaling kung hindi mo iinimin itong medicine mo? Gusto ko nga po. Huwag nang kumaling. Sheila! Para po, hindi na mahirapan pa ang loob ni Daddy. Oh, Diyos ko. Apo! Ano sinasabi mo? Alam niyo po, sabi ko kay God, kunin na lang po niya ako. Kasi, hindi naman po ako love ni na Mommy at Daddy. Sheila! Kay God na lang po ako. Mami, Daddy, tinawagan ako ni Mark. Ano nangyari? Bakit yung isinugod dito sa ospital si Sheila? Jimwell, mahina ng anak mo. Oh, Ayaw tanggapin ng kanyang katawan ng mga gamot at pagkain. pero bakit ganun? Sabi ng doktor, marahil daw, may malaking dinaramdam ang bata. Kaya siya mismo ayaw na mabuhay pa. Hindi. At alam mo ba ang sabi sa akin ni Sheila? Ang gusto niya, kay God na lang daw siya. Dahil hindi niyo naman daw siya mahal ng kanyang mami. Jimwell, ito ang ayaw naming mangyari. Ang hangarin ng kaawa-awa naming apo ang mamatay na lamang. Grandma. Anak, Grandpa. Sheila, anak. Salamat, gising ka na. Daddy, nasaan po sina Grandma at Grandpa? May kinuha lang sila sa bahay. Pero babalik din sila agad. Anak,
Kamusta ng pakiramdam mo? Medyo nangihina pa rin ako. Ay, Daddy, sorry po. Dahil sa akin, nahihirapan na naman kayo. No, don't say sorry, anak. Wala kang kasalanan. Akong nagkulang sa'yo. Ang nagkasala. I'm sorry. Daddy, hindi na po kayo galit sa akin. Oo. At mula ngayon, mamahalin na kita at laging aalagaan. Ang saya-saya ko po, Daddy. Anak, Sinagot din po ni God ang prayers ko. Anumang problema ang maging bunga ng isang pagkakamali ay dapat na harapin at sikaping maituwid ang pagkakamali upang maging maligayang buhay sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Angelo Alcantara, Susan Robles, Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, at Rosana Villegas. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Inaamin ko, may pagkukulang ako. Pero sana naman maunawaan mo na dahil patay na ang tatay niyo, kailangan kong kumayod na mag-isa para mabuhay tayong lahat. ang sabihin nyo, hindi nyo kami mahal. Nag-abroad kayo para makaiwas sa hirap sa pag-aalaga sa amin. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May pagkakataong ang mga sakripisyo ng isang ina ay nawawala ng saysay, sapagkat yun ay dahil sa mga anak na nagiging rebelde sa mga magulang at nawawalan ng respeto. Ito ang naging karanasan ni Lawrence sa ating dulang sa kanyang panahon. Lito, eto na notebook mo. Thanks, ha. Okay lang, Nato. Dapat kasi hindi na kayo nag-aaral eh. Nahihirapan patuloy kayong dalawa. Lawrence, kaya ko maglakwatsa. Pero ang huminto sa pag-aaral, hindi, no? Eh di bilambo ko ng tatay ko pag ginawa ko yun. At tatala ka naman ako ni inay mula umaga hanggang gabi. Mali naman kasi na huminto tayo ng pag-aaral. Dapat nga, magsikap tayo habang nariyan pa ang parents natin at inaalalayan tayo. Naku. Nag-sermon na naman si Father Lito. Oo nga. Change topic na lang. O ano, pupunta ba kayo sa party ni Bogs bukas? Aba, siyempre. May tauma yata dun. Ikaw, pupunta ka. Oo naman. Nakapagdahilan na ako kina inay at itay. Ako, hindi ako makakapunta eh. Kasi, may deliver si Tay. Sasamahan ko siya. Naku, yan ang hirap na kasama ang mga magulang eh. Laging may kontra sa gimmick. Oh, Hazel, ba't kising ka pa? Ating gabi na. Ako na naghintay sa'yo para magbukas ng pinto. Dahil pinatulog ko na ng maaga si Lola Atang. Masakit kasi ang katawan niya eh.
Tamang ginawa mo. Hindi na tayo dapat inaasikaso pa eh. O ano, gusto mo ba ng kape? Lasing ka na naman eh. Gina, matulog ka na. Oo nga, Rachel. Magpahinga ka na. Ako nang bahala sa kapatid mo. Akala ko tulog na kayo, Lola. O, iwan ko na po kayo, Lola, ha? Apo, ano ka ba naman? Puro ka na lang gimmick. Palagi ka na lang lasing. Ay, hindi ka na ba talaga magbabago? Ay, magkakasakit ka sa ginagawa mo. Hindi, kaya ko naman ang sarili ko eh. Oy, kaso pati mag-aaral may pinababayaan mo na dahil sa mga bisyo mo. At least, Lola, wala akong anak na pinababayaan. Anak, ngayon alam ko na. Yun ang dahilan. Kaya nagkaganon yung panganay mo. Dahil iniisip niya, pinababayaan mo sila. Alam niyo po, hindi totoo yun, Nay. Dahil sa kanila, kaya ako nagtitiis sa trabaho ko dito sa Dubai. Para mabigyan ko sila ng isang magandang kinabukasan. Ay, ilang beses ko na rin ipinaliwanag yan sa mga anak mo. Mukhang yung bunso mo lang yung nakaunawa. Hindi po, Bale. Kakausapin ko na masinsinan si Lawrence pagbakasyon ko dyan. Total, malapit na naman ho yun. Sana makinig sa iyo yung si Trina. At mailigtas natin siya sa pagkasira ng kanyang kinabukasan. At ang sabi ni Lola Atang, 2 months na magbabakasyon si Inay dito. Oo, saya, di ba kuya? Matagal natin makakasama si Inay. Paano naman magiging masaya? May darating na kontrabida. Kuya Lawrence naman, bakit ka ba ganyan magsalita sa nanay natin? Alalahanin mo galing sa kanyang perang kailangan natin. Ano ba nangyayari naman sa'yo? Bakit may galit ka ba kay Inay? Kung tutuusin nga, siya ang dapat na magalit sa'yo eh. Dahil pinababayaan mong pag-aaral mo. Sinayang mo yung mga gastos niya. Tigilan mo nga ako, Hazel. Alalahanin mo ha, mas matanda ako sa'yo. Salita ka ng salita, wala ka namang nalalaman. Salamat po sa mga pasalubong niya, Nay. Nagustuhan ko po. Ay, anak, ako rin. Nagustuhan ko yung damit at yung pabagong bingay mo. Kaya lang, gumastos ka pa ng gusto. Masaya po akong gawin yun sa inyo, Inay. Oh, Lawrence, anak. Abay, bakit hindi mo binubuksan yung mga pasalubong ko sa'yo? Mamaya na lang. May lakad pa ako eh. Diyan na kayo. Ay, Lawrence, po. Kadadating lang ng nanay mo, ay alis ka na agad. Hindi na kayo pinansin, Lola. Nako. Kuya talaga nakakainis. Mukha talagang malaki ang tampo sa akin ni Lawrence. Huwag ka nang gumimik na to. Mag-review na lang tayo para sa exams bukas. Ano? Wala ka namang makakasama eh. At yak, hindi na darating si Lawrence. Dahil dumating si Aling Trina galing abroad. Diyan ka nagkakamali, Lito. Uy! Ito na ako. Eto na nga si Lawrence. Ako pa. Dito. Dumating na, oh. Lala, solve na. Bakit mo iniwan nanay mo? Hindi ka ba sabik na makasama siya? Mas magiging masaya ako sa gimmick na pupuntahan namin ni Nato. Kaya ikaw sumama ka na rin. Lawrence, anak. Dinala ko dito sa kwarto mo, almusal mo. Bakit dinala niyo pa? May paa naman ako para magpunta sa kusina. Lawrence, anak, bakit ka ba ganyan sa akin? Ano ba kinagagalit mo? May dapat ho ba akong ikatuwa? Ganong pinabayaan niyo kami kay Lola? Lawrence! 10 years old lang ako nang mag-abroad kayo. At 22 na ako ngayon. Ibig sabihin, 12 years yung tinakasan ng responsibility nyo sa pag-aalaga sa amin. Hindi ko kayo tinakasan, anak. Oo, nagtrabaho ko sa ibang bansa.
Pero yan ay upang mapag-aral at mabigyan ko kayo na isang magandang buhay. Maayos ba yung wala kayo nung mga panahong birthday namin? Nung may sakit kami? Oo, nagpapadala nga kayo ng pera. Pero hindi naman perang kailangan namin, kundi ang mga magulang namin. Inaamin ko, may pagkukulang ako. Pero sana naman maunawaan mo na dahil patay na ang tatay niyo, kailangan kong kumayod na mag-isa para mabuhay tayong lahat. Ang sabihin nyo, hindi nyo kami mahal. Nag-abroad kayo para makaiwas sa hirap sa pag-aalaga sa amin. Hindi totoo yan, anak. Mahal na mahal ko kayo. At hindi ko pinagsisisihan na naging mga anak ko kayo. Kahit na nga nahihirapan ako sa pagiging ina at ama nyo. Nay? Pupunta lang po ako sa mall na malapit dito sa atin, ho? Bakit, anak? Susurpresahin ko po si Lauren sa birthday niya. Bibilan ko siya ng regalo. Nako, tanggapin kaya niya yun. Galit nga siya. Gusto ko pong makabawi sa pagkukulang ko sa mga anak ko, inay. Lalo na po kay Lawrence. Ang akala ko dahil lalaki yung panganay mo, hindi siya magiging mapaghanap. Mali pala ako. Mas naging mapaghanap siya sa iyo kaysa kay Hazel. Kaya nga po hindi ko siya magawang saktan eh. Dahil alam ko may kasalanan din ako. Sana mawala na pagdaramdam niya para makabawi naman ako. Palagay ko, mangyayari lang yun kung hindi ka na mag-abroad. Inay? Oo. Ay, malaki na yung mga anak mo, Trina. May sapat ka ng ipon. Kaya sa tingin ko, panahon na para sila naman ang iyong asikasuhin. Sana magustuhan ni Lawrence yung regalo ko para sa birthday niya. Sana kahit papaano, pabawasan ang pagdaramdam niya sa akin. Tama si inay. Malaki na ang mga anak ko. Kaya pwede na akong huminto sa pagtatrabaho sa abroad. Gagamitin ko na lamang sa negosyo ang aking ipon. Ay, siya po. Kailangan pumunta tayo sa mall na yon. Kailangan malaman natin nangyari sa nanay mo. Ano po magagawin ni Inay doon? Bakit siya nagpunta doon? Ibibili ng regalo yung kuya mo para nga sa birthday niya. Kasi gusto niyang sorpresahin para mawala na yung tampo. Ano po? Lola ata, may nagpasabog po ng bomba sa mall na yun. At ayon sa balita, marami nasaktan. Narinig ko rin yun na po. Kaya nga, nag-aalala ako't natatakot, Lawrence. Baka kasama sa mga yun ang nanay niyo. Diyos ko, huwag naman po sana. Tinawagin niyo ba ang cellphone ni Inay? Oo, kuya. Pero ayaw mag-ringin. Diyos ko, sana po. Walang masamang nangyari kay Inay. Pag nagkataon, sisisihin ko ang sarili ko. Nay, sana walang masamang nangyari sa inyo. Sana sa ibang mall kayo nagpunta. Pangako po, makaligtas lang kayo. Magbabago na po ako. Lawrence? Anak? Nay! Hoy, Nay! Nay, salamat! Ligtas kayo, Nay! Salamat! Saan, anak? Sa pagsabog doon sa mall? Opo, kasi sabi ni Lola, doon daw kayo nagpunta. Ay, oo, totoo yun, anak. Ang dami nga na disgrasya.
kasi nga ibinili kita na regalo. Tapos, may sumabog. Pero nakalabas na ako noon. Kaya hindi ako napasama sa mga nasaktan. Salamat sa Diyos. Yun ba ang dahilan? Kaya ka umiiyak? Opo, Nay. Ay, Nay, ayoko pong mawala kayo sa amin. Mahal na mahal ko po kayo. anak. Nay, patawarin niyo ako. Nagrebelde ko sa inyo. Naging makitid ang isip ko. Oh, anak ko. Naunawa ako na ngayon, Nay. Pangako po, magbabago na ako. Pahalagahan ko na ang mga sakripisyo ninyo. Kung lagi lamang magkakaunawaan ang mga anak at magulang, mababawasan ang mga naliligaw ng landas at gaganda at sasaya ang tinginan ng isang pamilya sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, at Bobby Cruz. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Bakit naman ganon, ate? Bakit bigla ka nalang nagalit at pinaalis mo ang boyfriend ko? Sabi ko pa naman sa kanya, mabait ka, tapos ganon ang ginawa mo? Napahiya ako! Layuan mo ng lalaking yun. Sisirain lang niyang buhay mo. Ano? Bakit ka ba nagsasalita ng ganyan, ate? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Sa buhay ng tao, dumarating ang pagkakataon na kailangan niyang pumili. At sa bawat pagpili ay may naisasakripisyo. Mga kaibigan, narito po't pakinggan natin ang naging karanasan ni Josie sa ating dunang sa kanyang panahon. Totoo po, inay, tay, yun ang sinabi ni ate nung tumawag siya kanina. Oo, sabi Josie. O bakit parang hindi ka makapaniwala, anak? Pangako naman talaga yun ang ate mo sa atin. Naniniwala naman po ako sa pangako niya, tay. Excited lang po ako. Dahil sa wakas, sa Maynila na tayo titira. Sa Maynila na ako mapapatuloy ng pag-aaral. Ang iniisip ko nga lang, kung anong maaari naming pagkakitaan doon. Para naman makatulong kami sa ate Almira mo. Sabi ng panganay natin, Tirso, maaari daw tayo magbukas ng karinderya doon. Tutulungan daw niya tayo. Yun kung ibig natin. Salamat naman. Para kahit papano, makatulong pa rin tayo sa anak natin. Hindi yung nakaasa na lang tayo sa kanya. Ang bait talaga ni ate. Totoo yun, anak. Kaya ikaw, Po. ipagpatuloy mo ang pag-aaral ng mabuti. Para naman sa ganon, matuwa ate mo. Ay, ginagawa ko naman po yun, Nay. Kaya nga po, matataas ang grades ko. Sana kahit nasa Maynila na tayo, ituloy mo pa rin ang pagsisikap mo. Nay, siya po si Edgar. Boyfriend ko po. Edgar ang nanay ko, si Nanay Nora. Magandang gabi po, Ma'am Nora. Ganon din sa'yo, Edgar.
Maya-maya, darating din ang asawa ko. Kaya makikilala mo rin siya. Inay, si ate po. Dito ako, Josie. Kasama mo na ba boyfriend mo? Oo, ate. Kasama ko na si Edgar. Kasi... Ikaw? Almira? Magkakilala kayo? Paalisin mo ang lalaking yan dito, Josie. Ngayon din. Anak, bakit? Basta, paalisin niyo siya. Bakit naman ganun, ate? Bakit bigla ka lang nagalit? At pinaalis mo ang boyfriend ko? Sabi ko pa naman sa kanya, mabait ka, tapos ganun ang ginawa mo? Napahiya ako dun ah! Layuan mo ng lalaking yun. Sisirain lang niya ang buhay mo. Ano? Bakit ka ba nasasalita ng ganyan, ate? Dahil ang boyfriend mo, siya yung lalaki ng loko sa akin. Ang sumugat sa puso ko. 3 taon na ang nakakaraan. Hindi totoo yan. Totoo yun, Josie. Manluloko ang Edgar na yun. Sasaktan ka lang niya. Kaya layuan mo na siya. Awang-awa ako sa mga anak ng Tirso. Pareho silang luhaan kanina. Ako man ay naaawa rin, Nora. Masakit talaga yun. Dahil naalaman nila na iisang lalaki pa lang kanilang binahal at manluloko pa. Ngunit marahil pagsubok sa dalawa nating anak ang pangyayaring ito. Nag-aalala ako na baka masira ang maganda nilang pagtitinginan dahil sa nangyari, Tirso. Huwag naman sana. Paano natin sila matutulungan upang malagpasan ito? Lalo na si Josie. Baka nga masaktan lang siya sa Edgar na yun. Kausapin natin ang ating mga anak. Pangaralan natin. Ngunit bago yun, hingin natin ang tulong ng Diyos upang gabayan niya tayo sa pagsasalita sa ating mga anak. Maaari ka ba naming makausap, anak? Tungkol po saan, Itay? Inay? Tungkol kay Edgar. Tumatawag po siya sa akin. Pero hindi ko po sinasagot. Pati mga text niya. Bakit? Hindi pa po ako handang makausap siya. Pero ang ate mo, hindi mo rin kinikibo. Hindi ka na rin natutulog sa kwarto niyo. Nay, nasaktan po kasi ako sa katotohanan nalaman ko. Anak, hindi niyo kasalanan yun. Marahil, ito ay pagsubok sa inyo. Tama ang tatay mo, Josie. Kaya sana, huwag mong hayaang masira ang pagmamahalan niyo ng ate mo nang dahil lamang sa Edgar na yun. Ano pong gagawin ko? Sundin mo, anak, kung ano ang tama. Bakit ka na parito sa university? Gusto kong magkausap tayo, Josie. Sabihin mo, totoo bang dati mong girlfriend ang ate ko? Totoo bang ikaw yung lalaki nanloko sa kanya? I'm sorry. Hindi ko naman alam na kapatid mo siya eh. Kung ganun totoo nga, bakit mo sinaktan ang ate ko? Bakit mo siya niloko? Josie, hindi ko siya mahal. Nagkamali lang ako nang ligawan ko siya. At sino mahal mo? Yung babae pinalit mo sa kanya? Tapos na makuha mo gusto mo, iniwan mo rin? Sama mo? Sa maniwala ka o hindi, nagbago na ako. Kung gusto mo,
sumama ka sa akin. Magtanan tayo para hindi na nila tayo mapaghiwalay. Alam ko naman, mahal mo pa rin ako eh. Di ba? Oo, aminin ko. Mahal pa rin kita. Kaya nga ako nasasaktan. Pero mas mahal ko ang kapatid ko kesa sa'yo. At mas mahalaga sa akin ang aming pagiging magkapatid. Josie. Kaya tapos na sa atin ang lahat. Ate Almira. Bakit pumasok ka dito sa kwarto? Miss ko na kasi matulog dito sa kwarto natin. Dito naman talaga ako natutulog, di ba? Tabi tayo. Lumabas lang ako dito ng ilang araw. Dahil sa nangyari. Josie. Tanggap ko na ang lahat, ate. At tama ka. Kaya nakipag-break na ako sa kanya. Ibig sabihin, hindi na masama ang loob mo sa akin. Hindi na, ate. Hindi masisira ng pagsubok na yon ang ating magandang pagtitinginan. Hindi maigugupo ng mga pagsubok ang magkapatid na naguunawaan at nagmamahalan. Manapa ay lalo silang magiging matatag sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Susan Robles, Bobby Cruz, Lionel Benjamin, at Phil Cruz. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.